Sinisilip ng Ombudsman at DPWH ang naging joint venture ng mga kontratistang Diskaya sa kumpanya ng mga kaanak ni Senator Bongo. Sagot naman ni Go, huwag siyang idamay sa paglilihis ng issue mula sa tunay na mga may sala. May report si Ian Cruz. I am required to read my Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing noong September 8, pinangalanan ng mag-asawang Diskaya ang ilang mambabatas, taga-DPWH at iba pang opisyal na dawit umano sa katiwalian sa flood control projects. Pero ayon sa Ombudsman, may iba pang mga pangalang di binabanggit ang mga Diskaya kaya mailap at matipid sa pagsasalita at ayaw nang makipagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. He's protecting people like Bongo. Kasi nga yung joint venture nila, 8 projects worth 800 million. Doon sila simula lumaki. But they will not talk about it. Tinutukoy ni Remulla ang joint venture ng St. Gerard Construction ng mga Diskaya kasama ang CLTG Builders, ang kontraktor na pinamamahalaan ng ama at kapatid ni Senador Bongo. Pinasok daw nila ang mga joint venture mula 2017 noong si Go ang special assistant ni dating Pangulong Duterte. Naungkat daw ito sa state witness evaluation at case build-up ng DOJ. Sinasabi nila they had to go through a mediator, tapos lisensya lang daw na ginamit nila. Ang ginamit ng kabila. Hindi daw siya nakialam, binigyan daw siya ng 3%, parang ganun. Hindi ako naniniwala hindi siya ganun Hustler yan. Iniimbestigahan ng Ombudsman at DPWH ang ugnayan ng mga Diskaya at ng CLTG. Ang daming kontrata ng mga Diskaya. Libo. Meron na kaming plano at meron na kaming mga gagawin sa mga susunod na araw to look at those, specifically at those contracts of the Diskayas during the previous administration. Sabi naman ni Go, idinadawit siya para malihis ang takbo ng investigasyon mula sa tunay na may sala. At sana naman po, wag naman po akong gawing dahilan na hindi mag-cooperate. Ano to? May cover up? Ano to? Para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Imbes na ilihis, sabi ni Go, dapat tukuyin ang utak ng anomalya na alam naman daw ng ICI, DPWH at ng Ombudsman kung sino. Sa ICI, alam niyo sino yung mga mastermind. Tumbukin niyo po. Sa DPWH, sa Ombudsman, tumbukin niyo yung mastermind. Sino po yung mga nasa likod nito? Nag-aantay po kami. Dati nang iginiit ni Go na hindi niya kilala ang mga Diskaya at wala siyang alam sa mga pinasok na kontrata ng kumpanya ng ama. 2019 pa raw tumigil na sa pangongontrata ang ama at tinapos na lang ang obligasyon hanggang 2022. Sabi pa ni Go, kahit siya mismo ay inungkat ang joint venture ng mga Diskaya at CLTG. Tinanong ko sila, ang mga Diskaya. Tinanong ko sila, meron ba kayong joint venture with the CLTG? Yes. Tapos na ba? They answered yes. Napapakinabangan na ba? Yes. So, dun po, nagkaroon po ako ng interest din bilang isang senador at miyembro po ng Blue Ribbon na kung may pagkukulang, pagkakamali, kung anomalous o substandard, panagutin niyo, sinabi ko doon. Handa naman daw si Go na humarap sakaling ipatawag ng ICI. Ayon pa kay Remulla, posibleng hindi lang si Go ang pinoprotektahan ng mga Diskaya. Mark Villar. It's a possibility lang. Ang secretary si Mark, doon sila lumaki, doon sila nakakuha ng napakaraming project. That's where they really rake it in nung secretary si Mark. Hindi pwede hindi alam ni Mark yan. Si Senador Mark Villar ang DPWH Secretary mula 2016 hanggang 2021 noong panahon ng Administrasyong Duterte. Ang ina niyang si dating Senadora Cynthia Villar, posibleng pinoprotektahan din umano ng mga Diskaya ayon kay Remulla. Wala ako pa kung direct evidence dyan. Pero yung stay kasi ni Mark and knowing that these Diskayas became very big during that time. They sought favor with these people. Gusto nila in sila. Hindi naman sila magiging in kundi sila. Iniimbestigahan din ng Ombudsman ang mga proyektong napunta sa kapatid ng dating senador na si Bong Revilla. Kapatid niya kasi yung contractor nila si Princess Revilla.
aka Rebecca B. Ocampo, Rebecca Bautista Ocampo, that's Princess Revilla. Siya ang contractor ng lahat ng projects nila. You're talking about Bong Lani and the children. Kasama lahat yan. Mabigat yan, mabigat. Tinawagan at tinext na ng GMA Integrated News ang mga Revilla pero wala pa silang tugon. Tinitingnan din ng iba pang di pa napapangalan ng politiko na umano'y tumanggap din ng mga kickback mula sa DPWH projects. May nakuha kaming AMLA document ng isang transaksyon na nag-remit yung top contractor ng pera sa dalawang congressman. Yung isa 75 million, thereabouts. Yung isa 25 million. Sitting congressman ngayon. Active congressman. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.